Good morning mga ka-auto! Kamusta kayo? So kanina habang nagbo-vlog ako, nakakatawa, may lumapit sa akin. Sabi niya, ikaw yung vlogger? Yes sir, sabi ko. Tapos nagpakilala, yun nga. Pero kukuha daw siya ng... Teka, nakasubscribe na ba kayo? Kung hindi pa, pakisubscribe naman po ang channel namin. Bibigyan ko kayo ng 5 seconds para mag-subscribe. Ito na ang 5 seconds nyo. 1, 2, 3, 4, 5. Pakisubscribe naman po yung channel namin. At samahan nyo po ako ngayong araw. I-review natin yung unit na to. So, simulan natin yung video na yan after ng intro na to. So good morning ulit mga ka-auto. So yun nga, habang nag-vlog ako, may nakakita sa atin dito sa showroom. Sabi niya, sir, sa Hyundai ka, di ba? Sabi ko, hindi po, sa Toyota na po dito ako. Bumalik po ako ng Toyota para po sa mga kliyente natin na naghahanap ng Toyota. Ngayon, may sinamahan daw sila na kaibigan nila mag-i-inquire, mag-a-apply. So sabi ko, sayang, pero okay lang. May policy po kami talaga dito na kung sino yung unang makausap, yun po yung mag-a-assist. So ayun, nagpa-picture sila, nagpicture kami dito, nakakatuwa nga. Tapos ito yung page nila, ito kami, ito yung picture namin, ito yung page nila. Pakisuportahan na rin mga ka-auto, SP4 TV. So yun, bago ang lahat, yun nga, suportahan muna natin yung channel ni sir at ni ma'am at ng pamilya nila. Then i-review na natin yung unit na sinasakay natin. Ito ay ang Toyota Innova XE automatic. So let's go, simulan natin sa history. Go! dati si Toyota Innova J, yun yung pinakamababa
variant kay Innova. Ngayon, etong variant na to parang Innova J na automatic kasi para sila halos lang lahat. Then ang pinagkaiba lang nila ay transmission. So ito yung gulong. Mga ka-auto, ang gulong nito ang gulong nito is 205/65 R16. So yan, wala pa siyang mugs, hubcap pa lang yung meron siya. So puntahan natin yung ilaw. Yung ilaw nito mga ka-auto, halogen, then yung fog light, halogen din. Ay, wala palang fog light, signal turn yan, hindi yan fog light. So yun, so puntahan naman natin yung makina. So mga ka-auto, ito yung makina ng Innova XE automatic 2.8 diesel, 4-cylinder inline, 16 valve, double overhead camshaft. Then may eksaktong displacement ito na 2,755cc. Yung maximum torque 360 Newton meter at 1,200 to 3,400 RPM. Yung maximum output naman ay 174 horsepower at 3,400 RPM. So napakalakas pa rin ng Toyota Innova. 2.8 engine, malaki pa ang makina nito sa 4x2 ng Fortuner. Para sila ng makina ng high ace. Yun. So puntahan natin yung side. So dito tayo sa side. Yan. Yan mga ka-auto. Ang legroom nito, ito, halos mag kalahating dangkal. Then yung room height, ito. Yun oh. So yan yung room height, halos isang dangkal na. Yan. So mga ka-auto, meron tayong tatlong airbags dito. Isa dito sa passenger, isa sa driver, at isa sa knee. Yan, knee airbags. Ayan, nakalagay airbag. Yan yung sa knee. So tara, puntahan naman natin yung upuan sa likod at mga amenities nito. So yun, dito na tayo sa likod, sa second row. Ito yung second row. Then yung material na ginamit ay fabric. Then ito yung legroom. Yan. Then ito naman yung room height. So sa lahat ng mga naka-Innova dyan, pakisabi naman, paki-comment naman below kung komportable. Kasi para sa akin, napaka-komportable ng Innova. Di ba? Then ito naman yung air vent niya. Yan. So sa second row, meron sariling air vent. Ganon din sa third row. Ito yung ceiling niya, color gray. Then ito yung sa aircon niya. Meron tayo ditong sabitan na mga binili natin. Yan, 4 kilo yung maximum niyan. So puntahan naman natin ang likod para makita natin yung kung kasya nga ba tayo. Laki ko ha. 5'9", 5'8" pala yung height ko, then mataba ako. Oh, tignan nyo naman. Pero tignan natin kung kasya tayo sa likod. So shoutout sa lahat ng mga nandito sa dealer na to. Grabe yun, daming release, parang month end oh. Yun oh. So shoutout kanila Ma'am June at kay Sir June at Ma'am Sam. So lagi daw nila tayo pinapanood nung nasa Hyundai pa tayo. Pero sabi ko, ma'am, ngayong nasa Toyota na ako, panoorin niyo pa rin yung mga vlog namin. Actually, kumuha daw sila ng Stargazer dahil napapanood nila yung mga vlog namin sa Hyundai. So, puntahan natin yung likod. Let's go. So, para makapunta tayo sa likod, one touch tumble, ito.
Yun, oh. Yeah. Sinubukan ko ulit kanina na ano eh, yung pinto ng Hilux kasi baka ma-child lock na naman. Hindi na naman ako makalabas sa likod. Diba? So ito naman yung legroom ng Innova. Yan, grabe mga ka-auto. Ito yun naman ang masasabi ko kay Innova. Sobrang luwag naman ito. Diba? Ito naman yung legroom. Yan. Yung legroom. Then sinandal ko yung mga upuan. Ayan, makikita nyo may headrest. Kahit Innova XE may headrest pa rin. So lahat ng upuan may headrest. Komportable sa long run ng biyahe nyo. Sa long ride ng biyahe nyo. Ayan, oh, di ba? Long run na nga, long ride pa. O, di ba? Ang height ko, yun nga mga ka-auto, 5'8" ako. Tapos yung katawan ko, medyo chubby. Talagang chubby. 93 kilogram yung weight ko, di ba? So, kasyang-kasya dito sa likod. Kagandahan talaga sa Innova, yung likod niya, talagang panlaban yun. So, ayun na nga mga ka-auto, punta naman tayo sa likod. O, ito pala yung air vent niya. Yan. So, sa first row, sa second row, sa third row ay may mga aircon kayong kanya-kanya. Di ba? Panalo tong unit na to. So, puntahan naman natin yung likod. Let's go. So, ito yung likod. Ito yung shark fin antenna. Then, ito yung integrated spoiler with high mount stamp lamp. Ito. Then, hindi natin mabubuksan yung likod kasi naka-disengage yung likod. Naka-disengage pala yung battery. So, hindi natin siya mabubuksan. Alamin na lang natin mga ka-auto kung gano'ng nga ba kahaba ang Toyota Innova. Kung paano nga ba siya ipapark. Ito. Ayan, di ba? May overall length na 4,735mm ang Toyota Innova. May overall width na 1,830mm. Tapos meron ding 1,795mm na overall height. Yun, no? Then yung spare tire andito. Yan, ito ang spare tire sa ilalim. Diba? So tara, puntahan naman natin ang driver side. Pagpasok mo pa lang, makikita mo na yung joystick para sa left and right, lock and lock ng mga pinto at mga bintana. Yan. So sa manibela naman, yung pag-adjust niya ay tilt up and down. Tapos telescopic pa. Kahit XE yan, mga ka-auto, telescopic yan. Tilt up and down. Di ba? Saan ka pa? Napakagandang unit na may malaking discount. O, di ba? Ito naman ang 8-inch na head unit. Tapos ito yung aircon, manual. Then meron tayong eco mode at power mode. Meron tayong defogger. Then yung sa traction ito. Sa charger, meron tayong car charger dito. Yan. Tapos lagayan ng mga coins. Shift gear, park, reverse, neutral, sport drive, sport plus, sport minus, saka drive. Regular handbrake. Malaking center console. Glow box. At yung cooler na hindi magyayelo. Magme-maintain lang siya ng lamig. Sa vanity mirror, sa vanity sun visor, sa sun visor walang vanity mirror. Ganun din sa driver, wala. Tapos, lagay ng salamin, ito. Then, room lamp, ito. Yan. So, ayun. Dami talagang tao dito sa showroom. So yun mga ka-auto, na-discuss na natin yung engine, yung
yung gulong, yung dimension, yung makina, yung space sa likod. Yung warranty pala nito mga ka-auto, 5 years warranty na lahat ng model ng Toyota, diba? Tapos ang kagandahan pa nito mga ka-auto, sobrang ganda ng promo discount dito sa Toyota Innova XE, diba? Kung bibili ka ng Innova XE or Innova E, si Innova E nasa around 1.591,000, tapos ito kasi 1,381,000, mga ganon, mga something ganon, 86 pala. Then di ba? So ano bang depende pa rin sa preference nyo. Pero ako kasi kung bibili ako ng Innova mga ka-auto, ang bibiling ko ay Innova XE kung gusto ko na ng automatic. Bakit? Kasi manual driver ako, then mura naman. Pag napagod na ako mag-drive ng manual, pag bibili ako ng automatic na Innova XE ang bibilhin ko, diba? Bukod sa mura, ang laki pa ng discount. So ayun mga ka-auto, kung gusto nyo na magkaroon ng Innova bago matapos ang taon, ihabol natin, diba? Puro Toyota na ang i-upload natin. Karamihan sa i-upload natin mga ka-auto ay puro Toyota na. Bakit? Bumalik na po ako sa Toyota dealer para pagsilbihan ang mga kliyente natin na naghahanap ng Toyota. So kung may mga kakilala kayo na bibili ng Toyota, Raymond Angeles lang po ang aking pangalan. Message nyo lang kami at hanapin nyo ako sa dealer na to. So mga ka-auto, hanggang dito na lamang. Magkita-kita po ulit tayo sa mga susunod na vlog, sa mga susunod na araw. Sana bago magpasko, ayun, maging merry ang Christmas nating lahat. Sana lahat safe, sana lahat maging masaya ngayong Pasko. Kahit anong klase pa ng buhay natin, mahirap man tayo o mayaman sila, maging masaya po sana tayong lahat. So hanggang dito na lamang mga ka-auto. Mag-iingat po tayong lahat. God bless po sa ating lahat. Bye!